Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Jess Asinas, ang mga kasama niyo po para po sa Morning Tila of Devotion. Ako po ay taga TSSFI Church. Ang tayo po manalangin, dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming po salamat Lord muli sa panibagong araw na didagdag niyo sa aming buhay, panibagong kalakasan. Panoon Diyos Lord, pangunahan kami sa aming pagbulay-bulay balsalta sa araw to, kay po kumilo sa aming buhay, basbasan ang isipan, basbasan ng talata po aming gagamitin at gamitin lamang po ang malabing munting lingkod upang ibahagi ang mensahe po para sa aming pangalan, Lord Jesus. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ating pong talatang babasahan ay mula po sa Pilipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat at ipaalam ninyo ang iyong kahilingan sa Diyos. Number 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-isip kay Kristo Jesus. Sa mapaparaar po sa atin, dito po ating matutunghayan ang salitang huwag mabalisa. Kung ating pong mapapasi ang parang pong mga Kristiyano, bagamat mayroong makatagal na rin, nagkakaroon pa rin ng kabalisahan sa kanilang pamumuhay. Maaring isa sa dahilan po rito ay kakulang na rin ang pagkakilala ng lubusan sa ating Panginoon Diyos at higit sa lahat, wag po tayo mag-alinlangan sa katapatan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Subok na po ang ating Panginoon Diyos, tapat po sa kanyang pangako at hindi po siya nagpapaliban at hindi po siya sinungaling. Kaya sa ating pong pagkakaroon ng pag-alinlangan ay ito po huwag nating patuloy panamalagi sa ating isipan at patuloy nating isipin ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Marami pong isa pong magandang katangian para po tayo ay patuloy na maging malapit sa ating Panginoon Diyos. Ito po yung sa pamagitan po ng panalangin. Alam po natin ang panalangin ay po, ito po yung pinakamabisang komunikasyon patungo sa Panginoon Diyos. Ito po yung ang Panginoon Diyos at patuloy kapag ang madalas sa ating pakipag-usap sa ating Panginoon Diyos, napapalapit po tayo sa Kanya at napapalapit po siya sa atin. Lalo na kapag sinabihan pa natin ng pag-aayuno at pag-aayuno at mga pagsusumamo, ang kanyang kahilingan ay pagkakalob sa atin ayon sa kanyang plano at kalooban. Kung tutusin po mga kapatid, batin na po na ating Panginoon Diyos ang ating panalangin kahilingan. Nababasa niya ating isip at puso at hindi nililing sa kanya ating pangailangan. Kaya patuloy lang maging tapat tayo sa pagtapat. Lagi tayong tapat huwag tayong mag-alinlan sa katapatan ng ating Panginoon Diyos at patuloy tapat na maglingkod sa kanyang kaharian. Kaya po sa atin marami po sa atin alis natin pag-alinlan at kabalisahan dahil ito, sabi nga, hindi ito makapagpahaba ng ating buhay. Sabi nga, kung ating makikita lahat ng bagay dito sa lupa, sa langit ay kontrolado na po ang Diyos. Siya ang lahat nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga dito nasa lupa at sa langit. At mayroon po tayong ditong tatlong bagay na ating pong gagawin upang mawala pong ating pag-alilang sa ating Panginoon Diyos. Ang una po ay ilagak po muna natin ang ating plano at mga gagawin sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid, pagka nilagak po natin sa ating Panginoon Diyos at mga plano gagawin, magiging mapanatag tayo at higit sa lahat at kasama natin Panginoon Diyos sa ating mga gagawin at plano at tuloy na maganda maging kalalabasan dahil nilagak to natin sa ating Panginoon Diyos Kaya wala tayong dapat kung anong kalabasan, iyan mangyayari at ang magiging resulta ayon sa plano at kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ikalawa, let the word of God dwell in our heart always. Lagi panatili natin mga kapatid ang salita ng Diyos sa ating puso at isipan.
ito palaging magbibigay sa atin ng kapayapaan at kalakasan. Kasi pag palagi tayong nagbabasa ng banal na kasulatan, laging nakikinig ang kanyang mga salita at mga pangaral, at lagi nating hangga't maaari nagme-memorize ng mga verses ng salita ng Diyos. Palagi itong titimo sa ating puso at isipan, at ito magiging dahilan upang tumibay tayo at lumakas at isa pang buhay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito yung magiging dahilan para lumakas tayo, tumibay ang ating pagkakalala sa ating Panginoon Diyos. At patuloy natin na lalaman natin ang kanyang plano at kalooban at nakikilala natin siya ng lubusan. At ang pangatlo, stick to God's promises. Lagi po tayong kumapit na mahigpit sa kanyang mga pangako. Dapat po siya sa kanyang pangako, hindi po siya sinungaling. At hindi po siya nang iwan, hindi tayo pababayaan. Subok na ating Panginoon Diyos at wala tayong makikita dahilan upang tayo mag-alinlangan pa sa ating Panginoon Diyos. Mula pa noon marami pang tao ng Diyos ang nakasubok sa kanyang katapatan, pag-ibig at kapangyarihan. Kaya alisin po natin ang pagkabalisa sa ating puso at isipan dahil hindi po yan makakadagdag o mapagpapahaba na ating buhay. Kaya sa atin po, patuloy lang tayo magtiwala sa kapangyarihan at pag-ibig na ating Panginoon Diyos. At andyan na po sa atin, tabi, kasama ating Panginoon Diyos, hindi tayo iwan, hindi pababayaan. Ang ating pong prayer focus, pray to surround our hearts and minds with God's calming presence. Pray for neighbors, pray that the community draws closer through shared trials, supporting each other with love and purpose. At tayo po manalangin, dakilan Diyos ang maraming banal. Kami po nagpapasalamat sa iyong patuloy panguna sa aming devotion sa umagang to. At Lord, patuloy namin tanataas, Lord. Nawa patuloy, Lord, patuloy kayong kumilos sa aming buhay. Nawa yung bal sa patuloy, tumimo sa aming positipan, ito magbay sa amin ng kalakasan at tumibay kami sa aming pagkakalala sa inyong kapangyarihan, Lord Jesus. Alam po namin, Lord Jesus, dapat kayo po siya pang hindi kayo nang iwan, hindi ko kayong pababayaan pa ng Diyos. Lord, ganun po sa aming mga kapitbahay, sa mga kaibigan, mahal sa buhay at pamilya. Patuloy, Lord, na gamitin lamang kami pang Diyos upang, Lord, makita nila kung paano kumilos sa aming buhay. Ito maging daan upang makalala nila kanyang lubos sa Lord Jesus. Lord, patuloy na kami, Lord, basbasan sa aming labi sa pagpahayag ng balsalta sa aming mga kapitbahayan, sa aming mga kaibigan at sa aming mga kilala upang maging epektibo po kami, Lord Jesus, dahil wala po kang magagawa, Lord Jesus, kung kami hulay sa lupa ng Diyos. Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kadakalaan at kabutihan sa aming buhay, Lord. At hindi niyo kami iniiwan at patuloy tutuon aming panalan kahilingan at napapatuloy, Lord, na patuloy namin aalisin ang mga pag-alilangan at kabalisan sa aming buhay upang maging kami kapayapaan at katiwasayan sa aming kaisipan at patuloy lang umasa sa inyong patuloy pagkilos sa aming buhay at patuloy pag-ingat, paggabay, patnubay sa bawat araw ng aming pambuhay hanggang sa inyong pagbabalik pa ng Diyos. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. At maraming po salamat at muli, God bless sa muling pagkikita. Salamat po sa inyong pagsama at sa mga pagpalang araw po sa atin lahat. Salamat po at